Good day, class. So, ito na yung final topic or chapter natin sa SWPPS3. So, chapter 8 is all about correlation. So, meron lang tayong apat na lessons sa chapter 8, which is yung una ay correlation. We will briefly discuss kung ano ba yung ibig sabihin ng correlation. And then, lesson 8.2 is all about causation versus correlation. So, ano ba yung nagkaiba ng dalawang yan? And then, lessons 3 and 4 ay dalawang statistical treatments na pwede niyong gamitin kung ang inyong study ay all about correlation. So, meron tayong Pearson product moment and Spearman rank correlation. So, let me just read yung ating learning objectives. So, by the end of this chapter, you should know the difference between causation and correlation, how to use Pearson's correlation coefficient, which is gagamitin natin yung symbol na R para sa Pearson's R, and then how to use Spearman's rank correlation coefficient or rho. Gagamit tayo ng symbol na rho. Yan. Or ganito yung symbol niya. And then lastly is how to choose the appropriate statistical analysis for a study. Okay, so let's start with lesson 8.1, correlation. So, i-define lang natin. Kapag sinabing correlation, ano daw ba yung ibig sabihin yan? So, ito ay statistical term that measures the degree to which two events or variables are related. So, meron tayong two events or variables. Paano sila related? Yung term na related or relationship ay in terms of the strength. Ibig sabihin yung relationship ba ay strong or weak. Tapos yung direction naman ay negative ba or positive. So unahin natin ang direction of the relationship. So meron lang tayong dalawa dito. Una ay positive correlation and then negative correlation. Dito sa positive correlation, as one variable increases, the other also increases. So let's say meron tayong variable A, tapos another variable B. So sabi diyan, kapag daw yung data points, yung mga na-measure natin na data sa variable A ay tumataas, yung mga data points sa variable B ay tumataas din. In the same way, yung mga data points sa variable A kapag bumababa, mababa din yung data points sa variable B. So ano yung mapapansin natin dito? Same direction. Kung yung isa ay tumataas, tataas din yung isa. Kapag yung isa ay bumaba, bumababa din yung isa. Okay? So, tawag doon positive correlation. So, dito naman sa negative correlation, as one variable increase, the other decreases. So, let's say meron tayong variable C and variable D. Kapag yung data points, yung mga na-measure ninyo na data sa variable C ay tumataas, yung variable D ay bumababa. Kapag naman yung variable C ay bumababa, yung mga data points sa variable D ay tumataas. So, magbigay tayo ng example. Unahin natin yung positive correlation. Okay. So, halimbawa, meron tayong variable. Ang una nating variable ay hours na nag-work. Hours work. Okay. So, halimbawa, yung isang employee, ang salary niya ay per hour. Okay. So, ito yung unang variable. Pangalawang variable ay salary. Okay. Ibig sabihin, kapag positive correlation, kapag tumaas yung number of hours or amount of hours work ng isang employee, malamang yung salary ay tataas din. Okay. So, yan ay positive correlation. Ano naman kapag negative correlation? So, example ay, nagbigay tayo ng example, variable 1, sabihin natin na storage used sa cellphone. Tapos, variable 2 ay processing speed nung cellphone. 'Di ba kapag yung storage na nagamit sa isang cellphone ay tumataas, ano yung nangyayari sa processing speed? Bumababa. So, yan ay negative correlation. So, ito naman ay, ang tawag dito ay scatter plot. So, meron tayong tatlong scatter plots dito sa slide na to. Etong una ay pinapakita ang negative correlation. So, kung mapapansin ninyo, kung susulatan ko or gagawan ko ng linya, pababa yung magiging line dito sa negative correlation. Dito sa positive correlation, pataas yung line. Dito naman sa no correlation ay hindi natin makita
papaano ba yung line? 'Pag gano'n ba or 'pag ganyan ba? Wala. Kasi nga wala siyang correlation. So, discuss muna natin itong negative correlation. So, kung mapapansin niyo, halimbawa, pumili tayo ng dalawang point. Halimbawa, ito at saka so, itong x represents a variable. Etong y represents another variable. Pero dito sa correlation, 'di ba yung usually sa science nilalagay sa horizontal line yung independent tapos sa vertical yung dependent. Pero dito sa correlation walang ganun kasi nga walang independent, walang dependent dito. So, sabihin lang natin na this is variable 1 and then this is variable 2. So, tingnan natin tong dalawang points na napili natin, itong kulay blue at saka itong kulay green. So, unahin natin tong kulay blue. So, lagyan natin ng label yung ating graph. So, ito sabihin natin ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ito ay 1, 2, and 3. So, para dito sa point na ito, yan ay, unahin natin yung x. So, ang x ay 6, ang y ay 3. So, ito ay 6, 3. Ito naman green, ito. So, lagay natin dito. So, katapat niya ay 4, and then, tuloy natin tong 4, 5, 6, 7, 8. So, itong green, yung x ay equal to 4. Dito sa nakatapat, tama. And then, yung y ay 8. Yan. Ibig sabihin, itong point na ito ay 4, 8. So, compare natin. 4, 8, tapos 6, 3. So, itong x ay tumaas from 4 naging 6. Pero itong y bumaba from 8 naging 3. Yan. Kaya, negative correlation siya. Magkaiba ng direction. Dito sa positive correlation, ganun din. Kapag kinuha natin ito, lagyan natin ng label. Sabihin natin na ito ay 3, ito ay 3. Pag ito, kinuha nyo ulit yung ano niyan, kung anong data points yan, makikita natin na tumaas. So, ito, sabihin natin ito ay 5, tapos ito ay 5. So, ito ay 3, 3, whereas ito ay 5, 5. Ibig sabihin, tumaas yung x, tumaas din yung y. So, that's positive correlation. Next naman, in terms of strength naman, di ba sabi natin kanina, ang correlation ay in terms of strength and direction. So, yung direction ay na-discuss na natin doon sa previous slide. Ngayon naman ay yung strength. So, yung strength ay pwedeng very weak hanggang very strong. So, kapag very weak, yung computed R natin, halimbawa ang ginamit nyo ay Pearson's R. So, meron kayong makukuha or makakalculate na R value. So, kapag yung calculated R ninyo ay pumatak dito sa mga range na to, halimbawa ay between 0 hanggang 0.199. Halimbawa, sabihin natin na ang R ninyo ay 0.170. So, dito siya classify sa very weak correlation. Halimbawa naman, sabihin natin na yung R ay 0.45. So, saan siya maka-classify? Hanapin nyo lang kung saang range ba belong yung 0.45. ID, dito siya. Ibig sabihin, ang R ay moderate relationship, yung strength. And then, ano naman yung 1? Kapag 1 ay very strong relationship na. So, kapag as in ang na-compute nyo na R ay 1.0, yun ay perfect relationship. Ibig sabihin, saktong-sakto yung mga pag-increase ng variable A, sakto sa pag-increase ng variable B. So, again, kapag mas malapit sa 0, very weak. Kapag malapit sa 1, very strong. Yan. So, ang possible na values lang ng R ay from 0 to 1. Pero, pwedeng positive, pwedeng negative. So, next naman ay causation versus correlation. So, na-discuss na natin kung ano ibig sabihin ng correlation kanina. So, basahin ko naman, ano ba kapag sinabing causation? So, causation indicates that one event is the result of the occurrence of the other event. This is also referred to as cause and effect. So, ano ba yung root word ng causation? Di ba ang root word ng causation ay cause?
Kaya siya cause and effect. Ibig sabihin, kung meron tayong variable, sabihin natin na variable A and variable B. Because variable A happened, okay, B also happened. Okay, so cause and effect siya. A follows, B follows A. Okay, because nangyayari yung isang event, edi mangyayari din yung another event. So that's causation. So magkaiba sila. So dito, halimbawa, unahin natin tong first bullet point. So identify natin yung variables dito. So una, meron tayong smoking. Sabi dyan, smoking causes an increase in the risk of developing lung cancer. So una variable natin dyan ay smoking. Halimbawa, uh, amount of cigarettes smoked per day. Yan. Pangalawang variable ay risk of developing lung cancer. So, pwede nating sabihin na lung condition. So, pwedeng, halimbawa, ipa-x-ray tapos ipapa-diagnose kung may condition sa lungs or what. So, may nakita tayo dito na word na causes. Ibig sabihin, causation yan. Okay? Ibig sabihin, yung smoking daw ay causes an increase in the risk of developing lung cancer. Okay. Dito naman sa second bullet point. Yan. So, identify ulit natin yung variables. Una, meron tayong smoking ulit. Okay. So, pwede ulit na i-measure. Halimbawa, magsa-survey ng individuals. Gaano kayo kadalas magsigarilyo or gaano kadaming sticks ng sigarilyo na uuwas niyo per day. So, that's the first variable. The second variable ay alcoholism. So, pwede ding itanong, gaano kadalas mag-take ng alcohol. Yun. So, dito, pwede nating sabihin na smoking is correlated with alcoholism. So, ibig sabihin, pag daw ang isang tao ay nag smoke possible din na mataas din yung kanyang pag-take ng alcohol. Yun. So, correlated lang sila. Pero, it doesn't mean na dahil nag smoke ang isang tao, kaya siya nag-alcohol din. Okay, so mali yun. Kapag ang inyong study ay correlation study lamang, dapat ay iiwasan nyo yung word na cause. Yun. So, steps in analyzing correlation dataset. So, meron tayong 7. So, discuss natin isa-isa. Una, kapag kayo ay may study na hinahanap niyo yung relationship ng variables, so una ay, syempre, identify ninyo yung variables na gusto nyong i-measure. So, yung variables nyo ba ay quantitative, numeric, o kaya naman ay qualitative? Kasi kung ano yung statistical treatment na gagawin ninyo, nakadepende yun kung anong klase ng variables or ng dataset meron kayo. And then number 2, before computing or predict the direction. So, medyo related yung number 2 at saka number 3. So, dito, paano natin mape-predict yung direction? So, halimbawa, meron kayong data set na. So, pwede kayong gumawa ng scatter plot, kagaya ng sinasabi dito sa step number 3. So, kukunin nyo yung data set and then ipa-plot nyo yung mga points na nakuha ninyo para ma-picture ninyo kung pasaan ba siya. Ayan, kasi halimbawa, itong linear or curved. Halimbawa, yung nakuha ninyo na dataset nung ginawa ninyo ng scatter plot ay pag ganito. Okay, so ano ba to? Linear ba siya or curved? So ito ay curved. Okay, so yung mga i-discuss natin mamaya, yun na statistical treatment which is yung Pearson at saka Spearman, magkaiba sila ng assumptions. Magkaiba ng dataset na kailangan bago natin magamit yung Spearman at saka Pearson and other correlation tests. So may iba pang correlation tests. Okay, so kapag ang dataset daw natin ay curved, ano kayang klase ng correlation test yung pwede natin gamitin? Yan, kaya natin dinedefine or tinitingnan yung direction or yung scatter plot ng dataset natin. Next naman ay check for outliers. Are there any extreme points pulling the pattern? Or would one or two points drastically change the relationship? So ano daw ba kapag sinabing outliers? Yun yung extreme points, yung masyadong malayo. Halimbawa, gusto nyong kunin yung mean age of high schoolers sa Kalapan. So nag-survey. Halimbawa, nakuha nyo ay 14, 15, 12, 13, 11. Tapos, may isa doon na ALS. Tapos, 60 years old na siya. So, yung 60 years old, halimbawa, kinuha nyo yung mean nitong mga to. So, ano yung mean yan? Kung ano yung mean niyan, mahihila pataas nung 60. So, kailangan ma-identify ninyo. Yung dataset nyo ba
ay merong outlier. So, kailangan alam nyo kung anong gagawin dun o kaya anong statistical treatment yung pwedeng gawin para kahit na may outliers ay tama pa din yung inyong magiging conclusion and interpretation. So, number 5 ay compute for correlation naman. So, kung mapapansin ninyo, meron na tayong steps 1, 2, 3, and 4. Pero sa step 5 pa lang tayo magko-compute for correlation. Kasi nga, nakadepende dun sa ating dataset kung ang gagamitin ba natin ay Pearson, Spearman, or other forms pa ng correlation test. Yan. Next, kapag meron na kayo na-compute na correlation coefficient, ay interpret the strength and direction of the correlation. So, na-discuss natin kanina yung strength and direction. And then, finally, I write the interpretation properly and indicate the causation warning. So, binigyan ko na kayo kanina ng paliwanag kung bakit dapat wina-warn natin. Halimbawa, may research kayo. So, may readers yon. So, kailangan yung readers ninyo ay aware na yung findings ninyo ay hindi causation kung correlation lang yung study ninyo. So, next, discuss naman natin yung Pearson product moment correlation. Sabi natin kanina, di ba, ay yung mga correlation tests, meron silang kanya-kanyang assumptions. Kaya kailangan yung mga variables and dataset ninyo ay ina-analyze nyo muna bago kayo pumili ng correlation test na gagamitin. So, isa-isahin natin yung assumptions dito for Pearson's R. So, una, sabi dyan, yung dataset daw na nakuha ninyo or nag-gather ninyo ay follows normal distribution. So, kung mapapansin ninyo or kung maaalala ninyo, ang normal distribution, yun yung nagfa-follow ng ganitong curve. Kapag plinat ninyo yung data ninyo, ganyan. May kaunting points dito, may kaunting points dito, pero yung ano, dito sila nagmi-meet. Dito pinakamadami yung data points. Ano yung itsura kapag ang isang dataset ay does not follow normal distribution? So, pwedeng skewed. Ganyan. Yan. Skewed. So, merong mga data points dito, pero nandito yung mean. Yan. Nandyan yung pinakamadami. So, baka hindi pwede yung Pearson's R kapag ganyan. So, kaya nga kailangan titingnan ninyo yung dataset ninyo. And then, data is interval or ratio level. Kung maaalala ninyo, diniscuss natin yung types of data or levels of data. So, meron tayong nominal, ordinal, interval, and ratio. So, for Pearson's R, required na yung data ninyo is interval or ratio. Next ay data is linear. So, kapag sinabi naman natin data is linear, kapag nag-scatter plot kayo, ganyan, kapag nag-scatter plot kayo tapos yung data ay ganito. So, makikita natin na siya ay linear. Okay. Anong itsura kapag non-linear? So, pwedeng ganito. Halimbawa, ganito. Ayan. So, mapapansin ninyo, increasing pa din naman siya, yung data points. Pero, pag ganito na, yun na, may curve na. So, non-linear siya. For Pearson's R, required na linear. Lastly, correlation is between two variables at a time. So, at a time lang siya. Ibig sabihin, possible na meron kayong more than two variables. For example, meron kayong variable number 1, variable 2, variable 3, 4, and 5. Ito ay yung mga variables natin. So, ano kapag sinabing two variables at a time lang siya? So, una, yung 1, compare natin sa variable 2. And then, yung 1 ulit, compare natin sa variable 3. Tapos, 1 ulit, variable 4, and 1 and variable 5. So, ibig sabihin, one at a time. Pero, pwede naman kayong mag-correlate ng more than two variables. And so, ano itsura? Halimbawa, 1 and 2, 1 and 3, hanggang sa 1 and 5. Tapos, ito namang 2. 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5. Tapos, 3 and 4, 3 and 5, and then lastly ay 4 and 5. So, two variables at a time lang. Pero, pwedeng more than two variables yung i-study nyo for correlation. So, ito naman yung formula for Pearson's R. Pero wag kayong mag-alala, hindi na natin to i-discuss or gagamitin dito sa course natin. Ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin sa Excel. So, there are two ways that we can calculate Pearson's R in Excel. The first way is using the formula equals Corel. And then yung RA1 ay pipiliin nyo lang yung column containing the data points for the first variable and then kuwet. And then pipiliin yung data points for the second variable. Next, next naman ay yung paggamit ng data analysis tools. So, pwedeng punta kayo dun sa data analysis, tapos piliin nyo yung correlation.
review, ang Pearson's R measures linear relationship between two continuous variable. Ibig sabihin, quantitative yung ating data. And then produces a value between -1 and +1. Okay, so kung titingnan natin ang number line, so halimbawa, meron tayong number line. So nandito yung 0, nandito yung +1, nandito yung -1. Ang values ng R ay dito siya papatak. Okay, so walang value ang R na 1.2, 2.5, walang gano'n na R. Ang R ay between -1 and +1. So kapag nandito yung inyong data, ibig sabihin negative correlation. Pag nandito naman, positive correlation. Okay, tapos yung sabi natin kanina, kapag malapit sa 0, very weak correlation. Kapag malapit sa 1, very strong correlation. So halimbawa, meron tayong R value na -0.95. So ano siya? Una, makikita natin negative siya. So that's negative correlation. Tapos yung 0.95 ay very strong. So ibig sabihin kung ang inyong computed R value ay -0.95, ang interpretation dyan ay very strong negative correlation. Yan. So closer to +1, strong positive. Closer to -1, strong negative. Pag around 0, no linear relationship. Halimbawa, 0.0001. So that's almost no relationship at all na. Okay, so alalahanin lang ninyo, Pearson's R ay linear and ang values ay -1 to +1. So meron din tayong critical values ng R, kagaya nung ANOVA at saka yung chi-square na na-discuss natin last time. So, ito yung Pearson's R. So, paano ulit siya gagamitin? Titingnan ninyo gano'ng kadami yung inyong respondents. So, gano'ng kadami? Halimbawa, ang respondent ninyo ay 100. So, ano yung DF or degrees of freedom ng n equals 1? So, meron tayong formula na DF equals n minus 2. So, if your sample size is 100, therefore 100 minus 2 equals 98. So, hanapin yun. Hindi ko lang na-screenshot dito, pero meron pa yan sa baba na 98 na DF. Tapos, ano naman tong mga to? Kung maalala nyo, ito ay yung tinatawag natin na alpha. Diyan natin kino-compare yung p-value. Okay, so kapag ang p-value natin ay less than alpha, so yan ay significant. Yan. So, halimbawa, ang sinet ninyo, so ang alpha kasi ay, di ba sineset siya before your research, before you gather your information, before pa kayo mag-conduct ng statistical analysis, sineset na agad yung alpha. So, halimbawa, ang sinet ninyo na alpha ay 0.05 o kaya, ibig sabihin lang yan ay 5%. So, alin siya dyan? Di ba ito yon? Yan. Itong column na to. So, halimbawa, ang DF ninyo, sige, bigay tayo ng another example. So, halimbawa, ang N ninyo ay 14. Therefore, ang DF ninyo ay N minus 2 or 14 minus 2 equals 12. Therefore, ito yung DF. Tapos, sabihin natin na ang alpha ay 0.05. So, ito yung titingnan natin. Itong column na to at saka itong row na to. So, saan sila nag-i-intersect? Ayan. Kita nyo yung intersection? Nandito. Therefore, yan yung critical value. Pearson's R also has p-value. However, hindi na natin i-discuss kung paano siya mako-compute. Ayan. So, kapag may research kayo na gagamit ng Pearson's R, pwede nyo namang i-research kung paano kinakompute yung p-value. Pero dito sa course natin ay hindi na natin siya i-discuss. Okay, so magbigay tayo ng illustration to show how Pearson's R is calculated. So, basahin ko lang. Sabi dito, a high school teacher wants to test if there is a correlation between student skills in reading comprehension and solving math problems. We collected test scores from 20 students. Reading comprehension and math problem solving tests are both scored out of 100 and used Pearson's R to analyze the scores. So ano mapapansin nyo dito? Una sa lahat, sinabi dyan, meron tayong dalawang variables. Yung variables natin ay, una, scores ng reading. Pangalawang variable, scores din, pero sa math. Okay. Tapos, ilan daw yung N natin? Ayan, meron tayong 20 students na nabanggit dito. So, 20 ang N natin. And then, ano yung scoring? So, out of 100, ibig sabihin 100
0 to 100 yung possible scores ng students. So, meron na tayong variables na identify na natin. Na-identify na din natin yung n or yung sample size and kung paano sila ini-score. So, next gawin naman natin ay yung null hypothesis. Ito. Pero usually, syempre, kapag may research kayo, mauuna yung null hypothesis kaysa dun sa inyong data gathering. Pero dito, since illustration lang naman siya, so nauna yung problem kaysa dun sa null hypothesis. So, sabihin natin, null hypothesis dito ay relationship. Diba? Relationship yung tinitingnan kasi natin dito kasi correlation test ito. Sabihin natin na there is no significant relationship between reading scores or pwede niyo sabihin na scores in reading comprehension and math scores. Yan. Okay na yan. So, ano lang yung importante dito? There is no significant relationship. Yan. So, that's our null hypothesis. So, halimbawa, ito yung dataset natin. So, papakita ko sa inyo kung paano siya gagawin sa Excel. So, ito yung ating dataset na pinakita ko kanina sa PowerPoint. So, ito yung students, 20 sila. Ito yung reading scores, ito yung math scores. Okay. So, sabi natin kanina, there are two ways to get or to calculate the Pearson's R sa Excel. So, una ay gagamit daw tayo ng Corel na formula. So, nakalagay dyan array 1. So, dun sa array 1, pipiliin nyo lang yung scores under your first variable. And then, comma, pipiliin nyo naman kung makikita nyo nakabold na yung array 2. So, pwede nyo nang piliin yung data points for the second variable. Tapos, enter nyo lang. Yan. So, meron na tayong R equals 0.936. So, ano yung 0.936? Siya ay very strong yung strength niya. And then, in terms of direction, siya by positive or negative? So, siya ay positive. Ang interpretation, as reading scores increase, so does the math scores. Or in Tagalog, kapag tumataas yung reading scores, tumataas din yung math scores. Pero, sabi natin kanina, warning ay hindi ito causation, hindi siya cause and effect. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin na because mataas yung reading scores, kaya mataas din yung math scores. Yun. So, causation yun. Hindi natin yun pwedeng i-claim kapag correlation lang yung study natin. So, paano naman yung paggamit ng data analysis toolpack? So, pupunta kayo dito sa data na tab. Click nyo dyan. Tapos, dito sa data analysis, piliin nyo yung correlation. Okay? And then, input range. So, i-highlight natin itong dalawang to. Reading score tsaka math score. Pwede nyo i-highlight or pwede ding hindi yung labels. And enter. And then, kung highlight nyo yung labels, so i-click nyo to para naka-on yung label para ma-detect. And then, output range, pipili kayo kung saan lalabas yung result. So, pwedeng dito. Then, enter. And then, okay. Yun. So, meron na tayong correlation table. So, kung mapapansin ninyo, itong na-compute dito sa data analysis ay same lang dun sa na-compute natin sa Corel function. Ano ibig sabihin nung 1? So, meron dyang makikita kayo na 1 sa table. Ano ibig sabihin yan? 'Di ba, saan ba nag-intersect itong 1? 'Di ba dito sa reading score at saka reading score. So, magkatapat lang sila. Ibig sabihin, kung ano yung score sa reading score, malamang yun din yung score dito. Kaya, perfect. Ibig sabihin, parehong-pareho yung dataset. Kaya 1. Kasi nga, perfect relationship. Pero wala naman tong masyadong sense itong 1. Kasi you're just comparing it to itself. So, ito yung concern natin. Yan. So, that's how you conduct Pearson's R calculations sa Excel. So, ito yung result natin kanina, 0.936 or 0.9361. So, kapag mag interpret na kayo ng result ng inyong Pearson's R, pwede nyong sagutin tong mga question na to. Is the relationship positive or negative? So, based dito, siya ay positive. Is it weak, moderate, strong, very strong? So, very strong, positive. What does this suggest about reading comprehension and math solving? And then lastly, does this prove reading causes math skill? So, alam na natin na it does not. So, alam na natin kung ano sagot dito. No. So, let's give another example or illustration. So, basahin ko lang. A researcher wants to explore how different student habits relate to academic performance. So, based pa lang dito sa unang sentence, kita agad natin na ang minimeasure ay correlation kasi may word na relate.
And then, makikita na din natin yung expected variables natin. Una ay, how different student habits. So, different student habits. So, expected na natin na may makikita tayong variables na regarding student habits. At saka, academic performance. So, usually, ang academic performance ay in terms of grades, scores, or exam scores. So, ina-expect na natin na may scores tayong makikita dyan. So, yun yung variables natin for this second illustration. So instead of testing cause and effect, the researcher only wants to examine whether relationships exist among several measurable factors. 20 senior high school students were observed for 1 week. The researcher collected the following variables. So kung makikita ninyo, meron tayong apat na variables. Una ay study hours. So ito ay student habit. Another student habit, sleep hours. So merong two habits this na-identify tayo. And then, reading score at saka math score, yun yung academic performance. Yan. So, ano yung ating null hypothesis? So, pwede natin sabihin na there is no correlation between or between and among the variables. So, hindi ko na isusulat kasi matagal. Pero, yung variables na yun, yung study hours, reading score, math score, and sleep hours. So, ito yung ating dataset for illustration number 2. Since meron na tayong apat na variables, ito yung mga variables natin. Therefore, meron tayong apat na columns. Ayan. So, 20. So, gawin ulit natin sa Excel. Ayan. So, ito yung ating dataset na pinakita ko sa inyo kanina. So, meron tayong study hours. Ibig sabihin, gaano katagal mag-aral sa isang araw. Ito yung reading scores, ito yung math scores, and then sleep. Ibig sabihin, gaano katagal natutulog per night. So, yan ay in terms of hours. So, ibig sabihin, halimbawa ito si student number 1, 2 hours siya nag-study per day. Ang reading scores niya ay 68, ang math scores niya ay 70. Sleep hours niya ay 6. So, si student number 2, study hours, reading, math, sleep. So, kailangan kapag bago kayo mag-proceed sa analysis, kailangan magkakatapat yung scores nila. Okay, so calculate na natin yung Pearson's R dito sa ating dataset. So, kung maalala ninyo, may two ways kayo na pwedeng gawin yon. Una, using the Corel formula, o kaya naman yung paggamit ng data analysis toolpack. So, try natin muna yung Corel. So, meron tayong study hours. So, apat yan na variable. So, pwede nating isa-isahin. Halimbawa, study hours and reading. Okay, tapos, study hours and math scores. Math scores. Ito ay reading scores. Tapos, study hours and sleep hours. Yan. Tapos, pwede rin na sleep and reading scores. So, hindi ko na iisa-isahin. Papakita ko lang sa inyo. So, formula natin, again, ay Corel, and then, ang pinag-uusapan natin ay study hour at saka reading. So, highlight to, comma, at ito. And then, enter. So, yan na yung Pearson R between variable study hour and reading score. So, sabi natin kanina, ang correlation ay two variables at a time. So, ito, gawin ulit natin yung Corel formula. Study hours naman at saka math score. And enter. And then, study hours and sleep. And yung sleep and reading scores. Yan. So, meron tayong dalawang negative correlation, merong dalawang positive correlation. So, meron na kayong Pearson's R. Paano naman yung sa data analysis toolpack? So, again, dito lang. Punta tayo sa data analysis. Naka-select na sa correlation. Okay. Tapos, piliin niyo yung dataset. So, dito sa data analysis toolpack, shortcut na siya. So, pwede nyo nang piliin lahat. Hindi na siya two at a time. Automatic na siya na two at a time. And enter. Tapos, make sure na since na-select natin yung mga labels, so dapat ay naka-check dito. Tapos, pili tayo ng ano, output area. Tapos, enter. And then, okay. Yan. So, meron na tayong correlation between
the variables, two at a time. Ibig sabihin, halimbawa, itong variable na to, itong Pearson's R na ito, para saan siya? Siya ay study hours at saka reading comprehension scores. Okay, kung saan siya nakatapat. Okay, halimbawa, ito naman, reading at saka sleep. So, itong negative 0.52 ay negative correlation yung reading at saka yung sleep. Ibig sabihin, kapag tumataas yung isa, halimbawa, tumaas yung reading, pababa naman yung sleep hours. Yun. So, ganun. So, meron ulit na 1. Saan siya nakatapat? Itong 1 na to. Study hours, tsaka study hours. So, common sense na perfect correlation yan. Kasi same data set lang yan. Same data points. Kaya 1. Perfect correlation. Pero, wala naman siyang sense. Ayan. So, ito naman, negative 0.577 sa math at saka sa sleep ulit. Ayan. So, interpret natin. Itong, brain ko lang. So, etong ating interpretation, so makikita natin, halimbawa, itong correlation between sleep, amount of hours na natutulog per night, at saka yung math scores. So, merong negative 0.577. So, saan siya papatak? Dito sa moderate correlation. So, pwede natin sabihin na there is a moderate, moderate, negative correlation between, ano nga yung sinabi natin? Between math scores and hours of sleep per night. Yon. So, meron na tayong interpretation. So, pwede natin siyang gawin isa-isa dito sa mga kada Pearson's R na na-compute natin. Ngayon naman ay Spearman's rank correlation coefficient naman yung pag-usapan natin. So, ang Spearman's rank correlation coefficient, gagamit tayo ng rho as a symbol sa Spearman's rho. So, ito ay non-parametric test for ordinal data. Di ba yung Pearson's R ay for interval at saka for ratio. Ito namang Spearman, pwedeng ordinal. Although, pwede din siya na interval at saka ratio. Or, yun nga, kapag yung assumptions for Pearson's R ay hindi na meet or hindi nasunod. So, ano ba yung mga assumptions for Pearson's R? Di ba dapat siya ay linear, dapat siya ay nagpa-follow ng normal distribution. So, kung ang dataset ninyo ay hindi linear, so, pwede ang Spearman rank correlation coefficient. Yan. So, katulad ng Pearson's R, ang Spearman's correlation or rank correlation ay minimeasure din yung strength and direction of association between two rank variables. So, may nadagdag na dyan na keyword na rank. Ibig sabihin, yung variables, yung mga scores sa isang variables ay ira-rank muna natin. So, eto, ang minimeasure ng Spearman rank correlation coefficient ay yung relationship na monotonic. So, di ba yung sa Pearson's R, kailangan ay linear. Dito sa Spearman, monotonic. Ibig sabihin ng monotonic, sa isa lang yung direction. Kung siya ay pataas, dapat pataas lahat ng direction. Halimbawa, ito, non-monotonic. Bakit siya non-monotonic? Kasi dun sa first half, pataas siya. Tapos biglang pababa na ulit. So, hindi pwedeng gamitin ang Spearman rank correlation para dito. Kasi for monotonic relationship lang. So, etong dalawa, pwede. So, ito ay pababa, negative correlation. Dito ay pataas. So, kung makikita ninyo, curved. Kung ito ay gagamitin natin sa Pearson's R, hindi pwede. Pero for Spearman's rank correlation, pwede. So, ang Spearman's rank correlation coefficient ay pwedeng gawin manually. So, ituturo ko sa inyo kung paano siya gawin. So, unang step ay i-arrange or i-rank yung variables or yung data points dun sa ating variable. Next, magkikreate tayo ng table containing the rank na ano natin, na kuha natin. And then, compute rank differences or yung letter D, meaning differences. Kapag na-compute nyo na yung D, i-square nyo lang. So, D squared. Halimbawa, yung rank ay 3 at saka 1. So, ano yung difference? So, D equals 3 minus 1, 2. D squared ay 2 times 2, 4. Ayan, yun lang yun. And then, kapag nakuha nyo na lahat ng D square, isa-sum nyo naman lahat ng D square. And then, pwede nyo nang i-apply yung Spearman's rank correlation formula. So, meron tayong formula dyan ipapakita ko mamaya. And lastly, interpret nyo yung result.
Ayan. So, meron ulit tayong dataset dito, which is ito lang din yung ginamit ko kanina dun sa Pearson's correlation, Pearson's R. So, isa-isahin natin yung steps para makita ninyo. So, meron dito, hindi ko nababasahin yan kasi yan lang din yung kanina. So, proceed tayo sa step number 1. So, una daw, irarank daw natin yung attributes in each variable. So, ilan nga ulit yung variable natin? Ito lang. Okay. Reading score at saka math score. Yan lang yung variable natin. Itong column na to, ito ay rank. Rank nung reading. And then, ito ay rank nung math scores. Ayan. Ito ay rank. Ibig sabihin, halimbawa, ito si student number 1, ang score niya sa reading comprehension ay 52, and then ang score niya sa math ay 63. So, ano yung rank niya? Out of the 20 students, pang ilan yung 52, pang ilan yung 63. So, according dito, pang 18 daw. So, paano ba tayo magra-rank? So, ira-rank natin from highest to lowest. Tapos yung highest, siya yung ida-designate natin as rank 1. Yung next doon, rank 2, etc. Okay, so tingnan natin. Halimbawa, ito si student number 12. Siya ay rank 1 sa reading. Pero siya ay rank 3 lang sa math. Nasa na yung ano, rank 1 ng math. Ito naman yung rank 1 ng math, si student number 10. Tapos, rank 3 naman siya sa reading. Okay, so basically, yung ginawa lang natin dito, kung anong score nila, ni-rank natin out of kung ilan sila dito. Next, magki-create tayo ng table with ranks, which is nagawa na natin. And then, mag-a-add tayo ng another column for D at saka D squared. Okay, so nakuha na natin yung mga ranks. Anong gagawin natin sa mga yan? So, sabi natin kanina, kukunin natin yung difference. So, una, 18 minus 15 ay, mamaya ko pala i-discuss sa step 3. Okay, so ito yung step 3. Yung step 3, ima-minus nyo lang. So, 18 minus 15. So, make sure lang na yung ranks yung mina-minus ninyo ha. Hindi yung raw values or yung raw scores. Ang ima-minus ay yung rank. Okay. So, 18 minus 15, kaya tayo merong 3. Yan. So, gagawin lang yun natin isa-isa. So, ito naman, 15 minus 19, negative 4. 20 minus 17, 3. So, gagawin lang natin yun hanggang dito sa dulo. Next step number 4, square each difference. So, halimbawa, meron tayong na-compute na D equals 3. So, square nyo lang yan. Ibig sabihin, 3 times 3 ay positive 9. Ito naman, negative 4, kapag in-square yan ay positive 16. So, any number, kahit yan ay negative, kapag yan ay in-square ninyo, magiging positive yan. So, gagawin nyo lang ulit yun yung pag-square hanggang dulo. So, meron lang tayong tip dito sa note or tip. For faster computation, do step 3 then step 4 per row, not per column. Ibig sabihin, di ba ito yung rows natin yan? Row 1, row 2, etc. So, gagawin daw natin siya per row. Ano ibig sabihin? Halimbawa, kinompute nyo na 18. Nilagay nyo na sa calculator nyo. 18 minus 15, so nakuha nyo ay 3. Squared, diretso na nyo sa square, edi 9. Yan. Kaya naman ito, 15 minus 19, edi negative 4. Tapos idiretso nyo na, pindutin nyo na yung square, edi 16. So, pag ganun yung ating computation para mabilis. Kasi kapag pababa, edi itatype nyo ulit yung mga numbers sa calcu, which is time consuming. So, next step, kapag na-compute nyo na yung d square lahat-lahat, isa-sum nyo na yan. So, ito yung ating formula. Kapag may nakita kayong ganito, di ba, ibig sabihin yan ay summation or yung sum. Ibig sabihin, i-identify nyo yung kada d square and then isa-sum ninyo. So, tingnan natin. So, ito ay 9 plus 16 plus 9 plus 9 plus hanggang dulo hanggang dito. So, plus 0. So, ano yung total niyan? Okay. So, kung gagawin natin yan sa Excel, ganito siya. Okay, so ito yung dataset na pinakita ko sa inyo kanina. So meron tayong column nung containing yung reading scores, column format scores, and then itong column na to kung mapapansin niyo ay rank. Rank ng reading scores or ranking ng reading scores. Ito naman ay ranking ng math scores. So meron tayong formula na pwedeng gamitin dito. So type lang natin rank, open parenthesis, piliin nyo to. And then, so meron tayong reference dito. Ang reference yun lang yung
yun lang yung column na saan nyo siya i-compare. So, ito yun. Okay? Tapos, enter nyo lang. Okay? So, di ba kapag nagka-copy tayo ng formula ay hinihila lang natin pababa. Okay? Problem dito ay kapag hinila natin agad siya pababa, yung reference ay nag adjust din pababa. So, ang gagawin natin dyan, before ninyo hilahin pababa, lagyan ninyo ng dollar sign yung between the column, yung before yung column nito ay A, B, C, D, E. And so, before and after ng column, lalagyan nyo ng dollar sign. So, ang ginagawa ng dollar sign ay nape-prevent niya na magbago yung reference na sinet ninyo. Yan. So, hindi na siya magbabago. Yan. Next step, gawin pala ulit natin dito. Rank nito at saka compare natin dito. Enter. Okay. Hilahin lang natin pababa yung formula. Tapos ano nga ulit yung D? Ang D ay yung difference lang between the rank. So minus lang natin yan. And then hilahin natin pababa yung formula. Yan. Ito namang D squared ay kung ano yung na-compute nyo na D, i-square nyo lang siya or i-multiply by itself. Yan. Next step natin, di ba, kapag na-complete na natin tong table, kukunin na natin yung summation ng D squared. So, meron tayong formula na D squared equals D square 1 plus D square sub 2. Or in other words, yan lang, itong mga to ay, ito lang din yan. Yan. Ito yung D sub 1 square, D squared sub 1, D squared sub 2, D squared sub 3, and so on. So, i-add lang natin lahat ng yan. So, gamitin natin yung formula na sum ng itong mga to. Yan. Ibig sabihin, meron tayong summation of d square equal to 72. So, ano ang gagawin natin dyan sa 72 na yan? Meron na tayong value sa d squared which is 72, yung ginawa natin kanina. Tapos, ito na, i-apply na natin yung formula ng Spearman's rank correlation. So, again, yung symbol natin for Spearman ay rho. So, meron tayong dalawang formula actually for Spearman's rho. Una ay ito, tapos pangalawa ay ito. Anong pinagkaiba nila? Ito yung gagamitin natin kapag yung dataset natin ay walang tie. Ibig sabihin, halimbawa, yung rank 1, isa lang siya. Hanggang sa dulo, lahat ng rank walang kapareho. Ibig sabihin, halimbawa, 10 sila. 10 yung student. So, yung kada student, isa lang yung tao per rank. Okay? Kapag may tie, ito yung gagamitin. Okay? So, based dun sa ating dataset ay wala naman tayong tie. So, gawin natin tong formula. So, Spearman's rho ay equal daw sa 1 minus 6 times summation of d squared over n multiplied by n squared minus 1. Okay. So, di ba meron na tayong nakuha na summation of d squared which is 72. So, 1 minus 6 times 72. Ilan yung n natin? 20 times 20 squared minus 1. Yan. So, next step, pwedeng isa-isahin ninyo yung kada step para hindi kayo malito. Yan. So, 6 times 72 daw. So, multiply nyo lang. 6 times 72 equals 432. Tapos, 20 times, ang 20 squared ay t squared ay 400. So, that's 400 minus 1. So, meron tayong 1 minus 432 over 400 minus 1 ay 399. So, multiply lang natin. 20 times 399, 7980. So, meron na ulit tayong 7980. So, 400, 1. Pwede na natin sigurong idiretso. Basta gagamit lang kayo ng parenthesis. So, 432 divided by 7980. Tapos, closing parenthesis. So, meron na tayong
computed row which is 0.94586 or sabihin natin na 0.946. So, itong 0.946, ano ibig sabihin yan? Kung babalik tayo dun sa table natin, di ba, ang 0.946, tatapat siya dun sa very strong correlation and also positive. Yan. Pero meron din tayong critical values for rho. So ito yung table natin for critical values ng rho. So again, ano yung DF natin? Meron tayong 20 minus 2. Therefore, ang DF natin ay 18, which is ito. Ano naman yung alpha natin? So yung alpha natin ay depende yun kung ano yung sinet ninyo before you start your data gathering. So let's just say na meron tayong 0.05 na sinet na alpha. So nasan yun? Ito yun. Ibig sabihin, hanapin natin kung saan mag-i-intersect yung alpha at saka yung DF. So, dito sila nag-intersect sa 0.447. So, meron tayong critical value na 0.447 which means ito yung kailangan nating ma-achieve or mataasan dun sa row natin. So, kapag nataasan natin yan, ibig sabihin significant yung relationship. Yan. So, that's it for Spearman's Rho. So, ngayon, tingnan naman natin kung ano pinagkaiba or i-review natin yung pinagkaiba ng Pearson's R tsaka Spearman's Rho. So, again, sa Pearson's R, yung actual values yung kino-compare. So, halimbawa, yung reading scores tsaka yung math scores. Kung ano yung mismong score, halimbawa 63 at saka 85, kung ano yung mismong score, yun yung kino-compare ng Pearson. Whereas dito sa Spearman, yung order or yung rank ang kino-compare natin dito. Kaya nga, kapag tayo ay may outliers, kung maaalala ninyo, kapag maraming or kapag yung outlier ninyo ay masyadong nahihila yung inyong dataset, ay baka better gamitin yung Spearman. Halimbawa, balik tayo dun sa example natin kanina na mean age ng high school. Okay. So, meron tayo halimbawa na 14 years old nung nag-survey, tapos 16, tapos 15, tapos 12, tapos 13. Tapos meron for example na ALS na 60 years old. Okay. So, ito yung dataset natin, tapos kinukuha natin yung mean. So, ano yung mean? Kapag meron tayong 60, so masyado mahihila niya, di ba, yung ating mean. So, kapag ganyan, pwede tayong gumamit ng Spearman. Kasi kapag nirank natin yan, halimbawa, i-rank natin. So, ang rank number 1, oo nga, rank number 1 ay 12. So, ito ay 1. Tapos, ito yung rank 2. Ito yung rank 3, 4, 5, and 6. So, yung 60, kahit, kahit actually ito gawin nating 80, halimbawa, kaya kahit siya ay 90, pang 6 pa din siya. Ibig sabihin, safe yung makikita ninyo na correlation ng ranking ng order. So, yun. So, kaya natin tinitingnan ano ba yung mga dataset natin at anong klase ng test yung pwede natin gamitin given our dataset. So, in addition, ayun, review natin yung pinagkaiba nila. So, kapag Pearson's R, kailangan linear. Line lang siya. Ito ay linear, positive correlation. Ito ay negative correlation. Tapos, numeric, meaningful numeric distances. Or, ibig sabihin ng distance, ibig sabihin yung layo ba ng 0 to 1 ay equal sa layo ng 1 to 2. And so, kapag meaningful yung distance, pwede yung Pearson's R dyan. Tapos, roughly normal distribution, yung nagpa-follow ng ganito. So, pwede namang rough normal distribution. Ibig sabihin, kahit siguro, konting skew, ganyan. Ayan. Pero, makikita nyo pa din yung ganyan. Next ay no strong outliers, kagaya nung in-explain ko kanina. Pagdating naman dito sa Spearman's Rho, pwede yung skewed. So, pwedeng kumpul-kumpul yung score sa isang side. And then, scales are subjective rating. So, kung ang inyong data gathered ay Likert type scale na survey, for example, so pwede yung Spearman's Rho doon. And then, spacing between scores is unclear. Ang ibig sabihin yan, sabi natin kanina, halimbawa, ang ginamit nyo ay survey, 'di ba? Yung mga participant magso-survey. Halimbawa, how are you? From 1 being worst, tapos 5 ay best. So, ibig sabihin, halimbawa, ang score ng isa ay 5, tapos yung isang another participant ay 4, tapos yung another participant ay 3. Okay, so kaya nyo bang i-describe yung pinagkaiba ng 3 at 4 at saka yung pinagkaiba ng 4 and 5? So kapag malabo, unclear, ay baka Spearman's law yung kailangan dun sa iyong dataset. And then, the relationship is curved but still increasing and decreasing, kagaya nung um, na, ano natin kanina, yung kahit na curve siya, pwede dyan ang
Spearman's Law. Basta hindi pag ganyan-ganyan yung relationship. Kailangan isa lang. And then there are outliers. So pwede yung Spearman's Law kahit may outliers. And there are tied scores. So hindi naman hindi naman required na kailangang may tie scores. Pero kung may tie, pwede ang Spearman's Law. Okay, so that's it for SWPPS. So bibigyan ko lang kayo ngayon ng pointers for your final exam. So, meron tayong mga na-discuss na ANOVA, Tukey's, chi-square, Pearson's R, tsaka Spearman's Law. Okay. So, dun sa limang yan, ano yung mga kailangan nyong aralin? Una, tingnan ninyo yung assumptions. Ibig sabihin, ano dapat yung itsura ng research or ano yung itsura ng dataset ninyo bago ninyo gagawin yung ANOVA. For example, halimbawa yung research ay talks about relationship, correlation between variables. Pwede ba yung ANOVA doon? Siyempre hindi. Kasi ang ANOVA ay hindi naman siya for relationship. Ayun. And then yung uses, yun, when to use. Halimbawa, yung mga diniscuss ko kanina regarding sa differences ng Pearson's R at saka Spearman's Law. Kailan yun ginagamit? So, aaralin nyo yun. And then interpretation and decision rules. Doon sa interpretation, di ba, sa ANOVA, for example, meron tayong computed na F dyan. Sa Tukey's HSD, meron tayong HSD. Sa chi-square, sa Pearson's R, and then sa Spearman's Law. So, ano ibig sabihin ng mga yan? Halimbawa, meron kayong na-compute na F tapos merong given na F critical. Ano interpretation nyo dyan sa mga yan? Halimbawa, mas malaki yung F value. Anong ibig sabihin yan? Kaya mas maliit yung F value. Anong ibig sabihin yan? And yung other HSD, yun, aaralin nyo din yan. And then yung how to read summary tables. So, nagbigay tayo halimbawa nung ANOVA, kagaya ng binigay ko sa inyo sa activity. So, kailangan yung mga values, lahat ng values dun sa ANOVA ay kilala ninyo. Yan. Tapos, study computation process for chi-square test of independence and Tukey's. For computation naman, hindi na kayo magko-compute ng ANOVA, Pearson's, at saka hindi ko na din sinama yung Spearman's Law. Even though kaya nyo gawin yung Spearman's Law manually. Pero hindi ko na yun sinama. Ang aralin nyo sa computation ay chi-square at saka yung Tukey's. Pero, doesn't mean na hindi nyo naaaralin yung ANOVA, Pearson's, tsaka Spearman. Kasi malaki pa din yung points na relating to those three. And then review variables and notation. So balikan nyo lang kung ano ba ibig sabihin ng mga variables, paano hanapin ang variable sa isang given. So aralin niyo yun. And then yung mga notations natin, ano pinakaiba ng n sa malaking n? Ano to? And then lastly, review nyo din yung hypothesis, especially yung pag-formulate ng null hypothesis and yung hypothesis testing, yung mga p-value, yung mga alpha, yan, balikan nyo yan kasi related pa din yun sa ating mga tests na diniscuss for finals. Yan. So that's it for SWPPS3 and sana may natutunan kayo.